2A, one of my sections na it's still with the discussion on the philosophical perspective. So as discussed and announced namin the Office of the President, kuna daket awan kano klase tayo ton Monday. And of course, all my sections, nalpas da nga ninja philosophical perspective and I want met nga makakamat kayo because it's unfair met nga na nagka-test kayo ton, da kayo lang ti medyo awang pailat may kabil na nakuha. So, this video is the first part of your series for the philosophical perspective. Or if ever dan to man events and other stuff, I will just keep doing this recorded lecture. So first off, we will do a recap lecture. So of course, we tackled Socrates, Plato, Saint Augustine, Descartes, Hume, and then Locke. So I asked your section, apparently we all ended at Locke. Is this visible? I think it is slightly invisible, so I will use another colored pen. Okay, ayon kay Socrates, we know, sidigmet mo na yan. Sorry. Okay, we know from Socrates that the self is the soul. Okay, from Plato, self is body plus soul. But there are three parts of the self. They call it the tripartite structure, but for me, I am content when you say that there's just three components. So one, we have reason. Two, we have spirit or passion. Three, we have physical appetite. Okay? So reason is our pag-iisip. I gave you that example of the 1,000 peso bill, DJ Inapoy, ken umamin kat crush mo. Reason is nag-iisip ka. Physical appetite is your pangunahing pangailangan ng inyong katawan. So what are those? You have hunger, thirst, and sexual desires, biological instincts. And then you have your spirit or passion or your emotions. According to Plato, para maging mabuting self, kailangan balansehin tong tatlo. Pero reason daw ang nangunguna. For Socrates, in order to develop the self or para maging mabuting self, kailangan ayusin mo yung kalidad ng inyong kaluluwa. Para kay Plato or kay Platon, kailangan balanse daw tong tatlo, reason, spirit or passion, at physical appetite. Pero, reason ang nanguna. Ngayon, we have Saint Augustine. Saint Augustine, self is body plus soul. At kagaya rin ni Plato, may tatlo itong parts. Ito ay ang memory, understanding, at will. Okay? Para kay Socrates, in order to be a better self, ayusin yung kalidad ng inyong kaluluwa. Platon, balanse itong tatlo, pero reason ang nangunguna. Saint Augustine, mahalin ang Diyos higit sa lahat. Okay? Next, the first of the moderns na tinakil natin, ayon kay Descartes, the self is a thinking thing. Nag-iisip. Diba di kunak na ninket para kay ni Socrates, para kay ni Plato, para kay Saint Augustine. The magimut is the self is the soul, the self is the body and soul. Parang given na. Sinasabi ni Descartes, ayaw niya na given yung sagot. Are you really sure na ikaw ba ang katawan mo? Are you sure na ikaw ba talaga ay kaluluwa mo? Para sa kanya, kung gusto mo na tukuyin yung sarili mo bilang self as kaluluwa
or self as body at kaluluwa, kailangan mo defendaran niyang sagot. Ulitin ko ha, para kay Descartes, hindi enough yung mga ginagawa ni Plato and St. Augustine that the self is the body, the self is the soul, the self is the body and soul. Ang gusto ni Descartes, kailangan mo defendaran yung sagot. Bakit ka nga ba na matutukoy mo na ikaw ay ang inyong kaluluwa or ikaw ang inyong body at kaluluwa? So how does he do that? Through doubt or pagdududa. Doubt or pagdududa. Okay? Kaya the self is a thinking thing. Hindi pwede na yung sagot is, ako ang katawan ko, ako ang kaluluwa ko. Para kay Descartes, you need to defend that answer. And how do you do that? Magdududa ka. You doubt, you think. Okay? Kaya the self is a thinking thing. Ngayon, we have Hume, di ba? Ayon kay Hume, the self is a collection of all our perceptions. Or lahat ng nararamdaman natin ngayon. Okay? So, ang binigay ko ditong example is, kung maiyakin ka, nararamdaman mong maiyakin ka ngayon, edi maiyakin kang self. Galitin ka, edi galitin kang self. Ayon kay Hume, there is no permanent self. No permanent self. Bakit naman niya ito nasabi? Because, para kay Hume, you are just a collection of lahat ng nararamdaman mo ngayon. Ibig sabihin, nagbabago-bago ayon sa nararamdaman mo. Kaya walang permanent self. Okay? Ngayon, kay Locke naman. Sorry, medyo magulo na. Ayon kay Locke, okay, the self is a conscious and remembering thing. Ma'am, anat meaning na deta? Para kay Locke, ang self is personal experiences. Diyan ka muna na-discuss ko kanya yun. Pero ang paniniwala kasi ni Locke, napanganak daw tayong wala tayong alam. I want you to take that into account. Napanganak daw tayong wala tayong alam. I think I asked another class about that, na parang, if you're Catholic, adang kami di pamati nga kasalang bunyagan da iso dati nakasapsapa. Apay, kasi kano ti pamati ni nga Katoliko is, nayanak ka nga namanam kano di gijay basbasol kano ni Eva kano J. Eve. Ni Eva kano J. Eden, kunada. Syempre, para kay Locke, yung konsepto na yun na napanganak ka daw na may namana ka na kaagad, or may kaalaman ka na kaagad, may karanasan ka na kaagad, hindi siya naniniwala. Kunana. Ang tawag niya dito is tabula rasa or blank slate. Ang ibig sabihin niyan is born without built-in knowledge, or napanganak kang wala kang alam. Kuna ni Locke. That's why the self is personal experiences. You make your own self. Ulitin ko, dahil naniniwala si Locke na tabula rasa tayo or napanganak tayong wala tayong alam, the self therefore is personal experiences. You make your own self. Kunana. So ano nga naman ba tong conscious and remembering thing na sinasabi ni Ma'am? Diba, how to be a better self ayon kay Socrates? Ayusin mo yung kalidad ng inyong kaluluwa.
Kay Plato, balanse yung tatlo, reason ang nangunguna. Saint Agustin, mahalin ang Diyos higit sa lahat. Ayon naman kay Locke, you remember all your experiences and you make a conscious decision to do the right thing. Ma'am, what does that mean? For example, before you go to a relationship, para mabigyan ko kayo ng halimbawa kasi I teach through application. Halimbawa, bago ka papasok sa bagong relasyon, alalahin mo muna lahat ng mga karanasan mo sa dati mong mga relasyon. Mabait ka ba noon? Nasingpet ka ba idi? Sadot ka ba idi nga mangarem? Were you selfish? Cheater ka ba idi? Tatan, lagi pem amin di gijay nga experiences mo. You remember all those experiences. Tapos, you make the conscious decision to do the right thing next time. Ulitin ko. For example, bago ka papasok sa bagong relationship, alalahin mo muna lahat ng experiences mo doon sa dati mong mga karelasyon. You remember, were you a cheater? Masama ka ba noon? Kabkabilang basuda idi? Selfish ka ba idi? Sadot ka ba idi? Tapos, tun sumrek kanto ka DJ to kabaron to nga relationship mo, you make the conscious decision to do the right thing next time. So, hangkan to nga chichiten, hamon to sunakabkabilinin, hangkan to nga sadutin. Kaputa, nalagip mo di DJ dati nga experiences, tapos conscious kanto na danto konsensyam to nga mang pilin to jay ustun to nga desisyon. That's how to be a good self according kay ni Locke. Okay? Ngayon, medyo a little bit heavier that the next part ni explain ko. I assure you, hang kayo nga iba't bati. Okay? Ngayon, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na, di ba kay Plato, Socrates, Saint Agustin, given sa kanila na ang sagot ay body. The self is the body and soul. The self is the soul. Tapos, sabi ni Descartes, di ba hindi pwede, kunana. Hani mabalin nga given. Kasi, how are you sure nga sikat bagim? How are you sure nga sikat kaluluwam? You need to defend that answer, di ba? So, I'll give you an example of this. There are two types of knowledge. One is rationalism. Two is empiricism. Okay? I know it sounds very difficult. Kasi nakarigrigat. Like I said, I teach through example. Rationalism basically means this. Kaalaman or knowledge na galing lang sa pag-iisip. Rationalism means kaalaman na galing lang sa pag-iisip, your reason. Sinong halimbawa ng ganyan? Si Descartes. Kasi di ba para sa kanya, hindi given ang answer unless napagdudaan mo, napag-isipan mo, galing lang ang kaalaman mo sa pag-iisip. That's why halimbawa siya dyan. Empiricism is kaalaman na galing lang sa nararamdaman natin or karanasan or sensory experiences natin. Yung mga nararamdaman, nararanasan. Ang empiricism ay kaalaman na galing lang sa nararamdaman or karanasan natin. Rationalism, kaalaman na galing sa pag-iisip lang. Descartes, si halimbawa dyan is si Descartes.
Empiricism is kaalaman na galing sa nararamdaman lang natin. Sinong halimbawa natin dyan? Halimbawa is si Hume. Bakit? Kasi di ba paano niya tinukoy ang self? Ang self ay koleksyon ng nararamdaman mo ngayon. Awan mind, kingkwana. Nararamdaman mo lang, nararanasan mo lang ang self. Kunana. Ket ni Descartes, di ba? Hanya mabalin nga ibagam nga ti self mo ket kararwam or ti self mo ket bagiken kararwam. Masapul nga defendaram through pagdududa at pag-iisip, thinking. So, ang nangyari was there are now two forms of knowledge. Unlike dati si Plato, Socrates, Saint Augustine, mind, body, soul, body. Tatanket nagsinan. Okay? Ngayon, I want you to imagine this. Do you think it is fair nga paano na natin nalalaman ang self natin is separate? You're either nag-iisip lang or nagraramdam ka lang. Hindi ka pwedeng dalawa. So, I'll give you an example. Nag-iisip ka pero wala kang nararamdaman. Manhid ka. Or, nagraranas ka lang pero hindi ka nag-iisip. Do you think that's fair na ganyan ang pagtutukoy natin sa self? Diba parang it doesn't make sense? What about pag nag-iisip ka and you're feeling at the same time? Diba? So, I'll introduce you to our second to the last philosopher in the moderns, Immanuel Kant. Okay? Immanuel Kant. Kung yung sinabi kong question kanina na do you think it's fair na ikaw ay nag-iisip lang pero hindi ka nang raramdam? Or ikaw nang raramdam pero hindi ka nag-iisip? Parehas din kayo ng tinanong ni Kant. Kit kasano garo din no panpanunot ken ag-experience kunana. Anang nga rod di jayen? Kasano tayo nga rod amuan ti self tayon, di ba? So si Immanuel Kant, he tried to unite rationalism and empiricism. Ulitek ha? Kant tried to unite rationalism and empiricism. Kasi para kanya na unfair nga ti tao ket either agpanpanunot ka lang or ag-feel ka lang, never both. Kasi how does that work, di ba? How can you think pero hindi ka nagdaramdam? How can you experience pero hindi ka nag-iisip? It doesn't make sense para kingkwana. So how did he do that? Para kay Kant, the self is empirical and transcendental. Ito yan. Magdag-uneg. Haan. Para kay ni Kant, naniniwala siya na ang self empirical pa rin. Anong ibig sabihin niyan? He still acknowledged it eh. Sabi niya, the self can still experience. Can still experience. Pwede pa rin siyang nararamdam, kunana. When? Makarit na tay lata, kunana. But it is also transcendental. Ma'am, anat meaning na deta? Kaya't ko ding gandak. Ti meaning di transcendence, di ba? Ket adayo. Hantay magamay. Hantay ma-experience. Transcendence, adayo. Ang ibig sabihin ng transcendental ay ang mga kondisyon na hindi natin nararamdaman or nararanasan, pero kondisyon
natin kung paano maunawaan ang mundo. So, ang transcendental, ang ibig sabihin niya is, hindi man natin nararamdaman or nararanasan, pero ito ang kondisyon kung paano natin mauunawaan ang mundo. Ano't meaning na? Di ba ang empirical is, kailangan mo ramdaman, kailangan mo karanasan, para alam mo, di ba? Kasi ang empiricism is, kaalaman na galing sa nararamdaman. Sabi ni Kant, oo, may empirical self pa rin tayo. Nakakaramdam at nakakaranas pa rin ang tao. Pero may transcendental self siya. Ano ang transcendental self? I'll give you an example. Apay nga ta, nga di tayo pa'y napadasan or naranasan or naramdaman ang pagpatay ng tao, pero alam nating mali. Ulitek ha, example ko. Apay nga ta, uray hantay met pa'y nakapagpatay ti tao, hantay pa'y naramdaman or naranasan, amo tayo nga mali. Sabi ni Kant, yan ang halimbawa ng transcendental self. Hindi pa naman natin nararanasan, hindi pa nararamdaman, pero kondisyon kung paano natin nauunawaan ang mundo. Ulitin, hantay met pa'y napadpadasan ken naramramdaman ti agpatay ti tao. But we know that it is wrong. That is called the transcendental self. Yung mga kondisyon na hindi pa naman natin nararanasan or nararamdaman, pero gabay natin at nag-iimpluwensya sa ating umunawa sa mundo. What's that? Killing is wrong. We know that. Why? Because we have morality. Ang halimbawa ng transcendental is morality. Hantay masapol ni experience. Hantay masapol ni i-feel. Ngem amu tayo nga madi. That's an example of a transcendental, ang pagpatay ng tao. Hantay mit pa'y napadasan, hantay mit pa'y naramdaman, pero alam natin na mali. Kasi nga, transcendental, you don't need to experience it, you don't need to feel it, in order to know that it is wrong. Okay? So, ayon kay Kant, the self is transcendental and empirical. Empirical, oo, kung na nakakaramdam pa rin ang self. Nakakaramdam pa rin ang tao, nakakaranas. Pero may transcendental self siya. Kaya niyang umunawa, kaya niyang kumuha ng kaalaman na hindi niya kailangan itong ranasin or ramdaman or pag-isipan. Ano yung mga halimbawa dyan? Yung pagpatay ng tao, hindi mo pa naman nararamdaman, hindi mo pa naman nararanasan, pero alam mong mali. That's an example of a transcendental self. Yung mga hindi natin nararanasan or nararamdaman, pero kondisyon natin paano maunawaan ang mundo. Gaya ng moralidad. Okay? Last philosopher in the moderns, we have Freud. Para sa kanya, the self is id, ego, at super ego. Para mas madali, gusto ko siyang isipin yun na parang kaparehas lang ni Platon. So may id ka, id is pwede mong tukuyin bilang physical appetite or yung mga pangunahing pangangailangan ng inyong katawan. Ano yung mga yan? Panagbisin, makainom ka, ken sexual desires. Sunod dito is your ego or reason or pag-iisip. Tapos, meron siyang tinutukoy na ito na yung nagpaiba sa kanya kay Platon, your super ego. Ito yung mga internalized values or beliefs.
Ma'am, anong ibig sabihin yan? Ayon kay Freud, meron daw tayong superego, bawat tao ay may superego. At ito ang umiimpluwensya sa kanya unconsciously sa mga desisyon niya. Mga values and beliefs na umiimpluwensya daw sa ating mga desisyon na hindi natin alam. I'll give you an example. Abortion. Bakit kaya sa Amerikano or sa Western society, para sa kanila, abortion should be legal? Bakit? Kasi ang superego nila, yung mga values and beliefs nila, is always right to self, right to freedom of the self. So, yun yung umiimpluwensya sa kanilang magdesisyon. Yun yung superego nila. O, punta tayo sa Philippine society or yung lipunan natin bilang Pilipino. Pag tatanungin nila yung question sa atin, should abortion be illegal or legal? Yung superego natin, yung mga values and beliefs natin, has always been religious, community, utang na loob. Para sa atin, yung question na yan, abortion should be illegal. Kasi mali eh. Mali ang pagpatay daw ng bata. Why? Because our superego has always been religious. And yung superego natin na religious, umi-impluwensya sa ating desisyon unconsciously. Okay, ulitin ko ha. Abortion. Abortion should be legal sa Western society o mga whites dahil para sa kanila, yung superego nila, yung mga values and beliefs nila is right to self, right to freedom of the self. Pero punta ka sa Philippines na ang superego natin or yung mga values and beliefs natin is religion, bayanihan, komunidad, utang na loob. Yung question na magpatay ka, dapat hindi yun pwede. Abortion should be illegal. So, ulitin ko. Superego is yung mga internalized values and beliefs natin na umi-impluwensya sa ating mga desisyon sa buhay. Unconsciously, hindi pa natin alam. Okay? Ayon kay Freud, ang id at superego daw palaging naglalaban. So pag magdidesisyon ka, palagi daw naglalaban yung id mo at yung superego mo. Diba para kay Platon, How to be a Good Self, kailangan balanse yung tatlo, pero reason ang nangunguna. We can think of it the same with Freud. Dahil naglalaban ang id mo at superego mo, ang bumabalanse daw is your ego, yung reason mo, yung pag-iisip mo. Ulitin ko ha, paniniwala ni Freud, dahil daw palaging naglalaban ang id natin at superego, ang bumabalanse daw is your ego or yung reason or pag-iisip. Okay? Next, we're going to the last two philosophers. And then, let's just do another last recap. I'll show you the table lang. And then maybe by Tuesday, I'll give you a short recitation lang on this video lecture. And then we can go na diretso sa sociological perspective. Tapos napaspaspasin kasi kaya't nga maud-udi kayo nga section ko eh. Kaya't ko sabay-sabay kay amin. So the last two philosophers, you have Gilbert Ryle. So, inted commit kanyayo di copy the slides and, di ba? So, ni Gilbert Ryle, makita yun noon nga date iso na blah blah blah. Para kay Ryle, yung ginawa daw ni Descartes, yung sinabi ko na ang kaalaman ay galing lang sa pag-iisip. Kunana, nga ti mind tay lang kanut pinaka-importante, han nga bagi, mind lang. Yung ginawa daw ni Descartes na yan, inuyaw ni Ryle. Kunana, utu-utu kano deta, katangahan daw yung ginawa ni Descartes. Anong tinawag niya? Tinawag niya sa ginawa ni Descartes bilang ghost in the machine.
ghost in the machine. Bakit naman yan ang kanyang pagpapahayag sa ginawa ni Descartes? Sabi niya, ang ginawa daw kasi ni Descartes, ginawa niyang parang espiritu, itong pag-iisip natin, tapos ang katawan lang natin is parang makina lang, kasla secondary lang. Ulitin, ti ginamit na nga pang uyaw ken ni Descartes is deto'y ghost in the machine, deto'y inobra ka no ni Descartes. Apay, kasi haanso na mamati ni Ryle, hanya mamati ni Ryle, nga deto'y utek tayo, or yung ating pag-iisip, ay parang espiritu, parang God na primary. Tapos, ang ating katawan, ginawa lang nating makina, machine, secondary lang. Kaya diba dati ni Plato, Socrates, and Saint Augustine, the self is body and soul. Self is body and soul. Diba? Matangahan ni Ryle Kadijay inubra ni Descartes. Tinawag niyang ghost in the machine. Na ang ating pag-iisip ay ginawa niyang espiritu, na hindi natin nahahawakan, pero parang Diyos-Diyosan na kumokontrol sa ating katawan bilang makina lamang. Yung mga nagbasa kay Ryle, lahat ng mga philosophers na sumunod kay Ryle or naniniwala sa ginawa ni Ryle, sabi nila, kung si Kant, trinay lang niyang sinolve yung problema ng rationalism at empiricism, para sa kanila, si Ryle daw ang nagsagot na daw sa problema. Sut ko nada ha. Paano niya to ginawa? Logical behaviorism. L-O-G-I-C-A-L behaviorism. B-E-H-A-V-I-O-U-R-I-S-M. Ma'am, kasa nagrigat. Haan. Kasla big words lang, di ba? Like I said, I'm not gonna teach you definitions. I'm gonna teach you how to apply it. So, ayon kay Ryle, ang ating utak daw, or mind, ay may sariling lengguwahe. So, ayon kay Ryle, logical behaviorism, ito muna, ang ating mind or utak ay may sariling lengguwahe. Tapos ating katawan ay ang translator lamang. Ang ating mind ay may sariling lengguwahe at ang ating katawan or body ay translator lamang. Bigyan ko kayo ng halimbawa. So for example, yung ating utak, sinasabi niyang, gutom ako, gutom ako, gutom ako. Yun yung lengguwahe sa loob ng utak ko, mabisinak, mabisinak, mabisinak. Detat lengguwahe dyan yung tiutek ko. Yung body ko, yung katawan ko, itra-translate niya yun. So anong gagawin niya? Bababa ako, punta ako sa kusina, kuha ko ng mga ingredients at magluluto ako. Ulitek. Another example. Yung lengguwahe ng utak ko, makainumak, makainumak, makainumak. Body, translate lang niya, baba ako, lumabas ako, bili ako ng tubig. Or punta ako sa dispenser, kuha ko ng tubig. Yung point niya dun is that, ang ating utak ay may sariling lengguwahe at ang katawan mo lang ang nagtra-translate nun na lengguwahe. Kaya para kay Ryle, the self is behavioral. The self is behavioral, ayon kay Ryle. So, kung masama ang iniisip mo, masama din ang gagawin mo. Kasi trinatranslate lang naman niya yung mind mo. Mabuti ang iniisip ko, mabuti rin ang gagawin ko. Kuna ni Ryle. Kasi self is behavioral lang. And yung mind mo, lengguwahe lang niya yun, body mo lang nagtatranslate. Kaya ulitin ko ha, mabuti ang iniisip ko, mabuti rin ang gagawin ko. Masama ang iniisip ko, masama rin ang gagawin ko. Kasi it's just translating.
It's just translating your mind, your mind's language. Okay? That's why the self is behavioral. Ayon kay Ryle. Malalaman mo kung ano ang self sa kanyang gawain, behavior. Bakit? Kasi trinatranslate lang naman niya kung anong nasa loob ng utak ng tao. That's why you can tell what the self is with your behavior. Because your behavior is just translating your mind's language. Okay? Last philosopher. Last nating philosopher is si Churchland. Ayon kay Churchland, the self is a product of all your neural processes and activities. Anong ibig sabihin yan? Para sa kanila, nagbigay lang sila ng mas scientific na definition para malaman natin ang self. Ulitin ko ha, ang ginawa lang ni Churchland is binigyan lang nila tayo ng mas scientific na definisyon para matukoy ang self. That's it. That's all they did. Okay? So let's go back to the question. How do you know if a person is good? Ryle would say, good siya kung good ang mind niya. Kasi good rin automatic ang gagawin niya. Kasi it's just translating from your mind. So kung bad ang gagawin niya, bad rin ang utak niya. Kasi yun yung na-translate niya sa utak. Para kina Churchland, ang question na yan is mahirap sagutin. Bakit? Kasi nga, produkto ka ng neural activities, brain neurons. Mas nasan scientific, kunada. Hanya mabalin ni ibagam nga good when no bad ti tao, gapulang tao bubrain na ta behavior na, kunana. Masapul kita metlata, neural activities na, ta brain na, kunana. So, hindi daw ganun kadali tukuyin ang self dahil may neural processes at activities. Ang ginawa lang nila is binigyan nila ng mas scientific na definisyon kung paano natin matukoy ang self. Okay, let's do a recap. Ayon kay Socrates, the self is the soul. Platon, self is body and soul. May tatlong uri ito. Ito ay ang reason, physical appetite, at spirit or passion. Saint Augustine, the self is the body and soul. Descartes, the self is a thinking thing, nag-iisip. Locke, the self is a conscious and remembering thing. Yourself is your personal experiences, ayon kay Locke. Hume, the self is a collection of all your perceptions. Lahat ng nararamdaman mo ngayon. Kant, the self is empirical, nakakaramdam pa rin, and transcendental. Kaya ng self nating umunawa sa mundo kahit hindi pa natin nararanasan or nararamdaman ang mga spesipikong aspekto. Ano to? Pagpapatay ng tao. Ito yung mga moralidad natin. So, Kant, the self is empirical and transcendental. We can still experience, but we also have conditions of knowledge that guide our decisions in everyday life, even though we've never experienced them. That is the transcendental. Sunod, Freud, the self is id, ego, at superego. Contemporary, kay Ryle, the self is behavioral. And lastly, Churchland, the self is a product of all your neural processes and activities. Biniglan lang nila ng mas scientific na definisyon kung paano natin makilala at matukoy ang self. Okay?
So, thank you for watching BSCM 2A. I hope that by Tuesday, you've had enough time to have watched this lecture. I will do a short recitation on this, and then right after, we will go immediately to the sociological perspective. If you want to do an advanced reading on the sociological perspective, I have published the slides and your reviewer on the sociological perspective sa Facebook group. Yun lang. Have a long weekend. Thank you, guys.